tampok sa Metro Manila Film Festival ang pelikulang ginagampanan ni na J.M. Ibarra at Piang Smith. In fact, nangangamoy blockbuster pa nga ito at marami ang nagsasabi na baka raw talbugan nito ang mga pelikula naman ni na Dustin Yu, Will Ashley at Bianca De Vera. Ano masasabi mo doon? Ang masasabi ko dyan, ako ready ka na sa basher, tatalbugan. Tatalbugan daw. Tatalbugan daw. Of course, equally naman marami silang fans, lalo na yung yung JM Fiang. Syempre nauna naman ang JM Fiang sa Wilka at saka sa Dasbia, di ba? So, feeling ko ay may lalaban din ang Dasbia kasi dalawa silang love team halos Wilka at saka Dasbia. Kasama sila sa Shake, Rattle and Roll, di ba nandun ka, Kuya Romel? And then, Shake, Rattle and Roll, sina JM at Piang. Si JM at saka tapos si Piang. Tapos sina Dasbia at saka si Wilka sa pelikulang English yun nakalimutan ko ang title. Pero ako, naniniwala ako pares nakikita yan. Pares nakikita. Sana lahat ng pelikula sa Film Fest ay kumita para maging masigla ulit ang movie industry. Napansin ko ang MMFF ngayon, ang dami mga young star na may pelikula sa edisyon na. Kasi mainit kayong mga youngsters Sila ngayon talagang gustong panoorin ng mga tao. Pero kayo mga classmates, minsan magsasurvey tayo kung anong pelikula sa tingin nyo ang magiging top grosser. Di ba ginawa natin dati yun? Lagi tayo nagsasurvey na ganyan. Di ba? Ngayon, eto, mag-comment kayo ha. Sino ang pelikulang aabante sa MMFF? Ang pelikula ba ni na J.M. Piang na SRR or ang pelikula ni na Will Ka at Dasbia? Love You So Bad ang pelikula. Tapos sa SRR naman doon sa kila JM at saka Fiang. True. At tatlong episode yun. Ang sinasabi naman nila, at least daw yung movie daw ni Dasbia at saka si Wilka, sila talaga yung mapapanood. Sila talaga yung bida. Silang tatlo lang. Hindi daw yung katulad ng SRR na marami silang mga artista doon. Marami silang sama-sama Marami doon. silang sama-sama at doon. kasama dyan ang original na gumawa ng SRR na si Manilin at saka si Janice De Belen. Andun ka sa Mediacon, di ba? Andun sa Mediacon na parang si Manilin, ayun nga po natutuwa na muli siya mapapanood at nakasama sa pelikulang yan. Pero napansin ko sa promo para talagang sina JM at Piang Smith ang binibenta napapansin ko lang sa mga nakikita ko. Sila malakas Siyempre makakatulong talaga sila sa movie. Ako naniniwala ako na yung producer talagang may tiwala na madadala nila yung yung pelikula. Kasi silang in ngayon diba? Pero siyempre malaking tulong din si Dustin Yu dahil alam naman natin na sumikat din ngayon dahil nga nung pumasok sa bahay ni Kuya. Actually, nagkaroon ng press conference magugol ka Richard Gomez, Manilin Reyes, Dustin Yu, nasa unan first row ng mga bigat yung mga talagang sikat na artista. Dati, wala lang si J.M. Piang. Pero ako kasi meron yatang previous commitment. Pero ang tingin ko, Kuya Romela, hindi dapat i-compare. Dapat i-compare siguro kung yung movie, love story talaga ni J.M. at saka ni Piang. Saka i-compare dun sa Dasbia pero hindi, at saka alam mo, Mildred, nangyayari din yan kahit na hindi magkaparehong genre. Noong mga panahon ni Ate B at saka ni Ate Guy, si Ate Guy, drama, si Ate B. Hindi naman sa genre, ibig sabihin sa dami ng artista. Hindi sabi mo hindi kasi magkaparehong pelikula. Hindi, ibig sabihin hindi parehong parang hindi siya, ano matawag doon, hindi parehas na solo movie ito ng Dasbia at saka ng Wilka. Tapos yung JM Piang, marami silang kasama doon. Pwede rin idagdag na hindi naman magkaparehong pelikula. Correct, yun. Pero siyempre, lagi naman nating hangad bilang Pilipino na sana kumita lahat ng pelikula. Yes, tangkilikin po ninyo ang pelikula sa Metro Manila Film Festival, pelikula ni Piolo Pascual, Vice Ganda, lahat. Sino pa ba? Piolo Pascual. Sabi nga. Sabi mo na ba yun? Kayo po mga classmates, sino sa tingin nyo ang magiging blockbuster? Mag-fearless forecast tayo pag December na. Yes. Dapat fearless talaga. At inaabangan talaga ang fearless festival forecast na yan. Hindi yung, tama.